Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. Ang atin pong punong tagapagdiwang ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Jeffrey M. Santos. Bilang panimula, magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit. Itong bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan. Si Jesus muling nabuhay, sa kamatayay nagtagumpay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang pinagmumulan ng aming pag-asa at lakas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang hantungan at simula ng lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong lanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naglulunod sa kalanawan mo. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sama natin ang Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tungayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Matapos magbagong loob si Saulo, napabilang siya sa mga mananampalataya ng Jerusalem sa tulong ni Bernabe. Magkagayunman, marami pa rin ang natakot
at nagduda kay Saulo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya, at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang itong nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista. Kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan ng buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak. Salamat po. Purihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita, Poon, ngayong natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko ialay. Magsasawa sa pagkain iyong mga nagdarahop, awit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay tutulog. Buhay nila yun lahat, sasagana silang lubos. Pupurihin kita, Amor, ngayong kami naritipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik, ang lahat ng mga lahi ay sasambang
may pag-ibig. Mga ngayupapang lahat ang palalot may ayapan. Ang lahat ng mga tao ay uyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita, Lord, ngayon kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasamba't maglilingkod. At mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita, Lord, ngayong kami natitipon. Makikilala ang pamayanang Kristiyano ng dahil sa pag-ibig. Ito ang tanging tanda na sila nga ay kaisa ng Diyos kay Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanya mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanya, anak ni Jesucristo, at mag-ibigan gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong anak. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sanga na namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili ako at ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga ho sa inyong lahat, sa mga narito sa simbahan at mga nasa kanilang tahanan through online. O yung mga nagbebiyahe, may mga naka-data din sa cellphone at nanonood pa rin ng misang ito at nakikiisa. Marami pong mga kilala ng asosasyon sa paligid. Pag binanggit pa lang yung kanilang pangalan, alam na. PMA, Philippine Medical Association, samahan ng mga doktor. PDA, Philippine Dental Association, yung mga dentista. Yung asosasyon naman ng mga medical technologies, lagi natin nakinarinig sa commercial ng mga sabon, diba? Ng mga sanitizer, PAMET, Philippine Association of Medical Technologies. Yung mga sinasakyan ninyong tricycle dito papunta, may kulay violet, may kulay pink, Tricycle Operator Drivers Association. At marami pang iba. Lahat tayo ay mayroong kinabibilangan. Lahat tayo ay mayroong linya na kinatutungtungan. Kaya kapag ikaw ay hindi nagre-renew ng lisensya, expired ang iyong lisensya, hindi ka pwedeng magpatuloy ng iyong medical profession. Hindi ka pwedeng magpatuloy ng iyong pagiging dentista, ng pagiging tricycle driver. Hindi ka pwedeng lumabas dahil wala kang prangkisa, wala kang franchise. Kaya nga ang ABS-CBN, nung hindi bigyan, hindi sila pwedeng mag-function katulad ng dati. Walang franchise. Wala sa linya. Tanggal ka muna sa linya kasi hindi ka sumunod sa regulasyon. Kapag hindi sumusunod sa regulasyon at hindi ka nagpapasakop sa regulasyon, wala kang karapatan na angkinin ang pangalang yon ng inyong grupo. Wala kang karapatan na pakinabangan ang lahat ng privilege ng anumang kumpanyang yon. Hindi ka pwedeng umakto nang wala kang lisensya. Hindi kayo magkakaroon ng pagkakaintindihan kung ipagpipilitan mong pwede kang kumilos nang hindi mo naman susundin yung rules. Hindi nakakakilala ng pamantayan ng grupo. Kaya kapag hindi mo kinikilala ang pamantayan ng grupo, hindi ka rin kikilalaning miyembro ng grupo. Paano kaya kung ganun? Hindi tayo magkakaintindihan kung wala tayong pare-parehong sinusunod ng mga pamantayan. Kagabi, nagkikwentuhan kami ng mga staff. Naalala ko yung homily ko nung nakaraan, nung kapistahan ni San Roque.
Meron kaming isang staff na i-homily ko na ata. No, na meron kaming isang staff na gabi nang umuwi. No, dahil meron yung kaming event, nag-outing kami ng staff. Gabi na sila nakauwi at sinoli yung sasakyan pero maglalakad siya pa uwi. Marami daw aso. Diyan sa may Call S. Dami-daming aso. Takot siya sa aso. Nagtatahulan yung mga aso. Tila gustong-gusto siyang lapain at kainin. Nung nanggigigil yung mga aso. Sandamakmak na aso. Ang daming aso dyan sa hilerang yan. Naalala niya yung homily ko nung nagmisa kami ng kapistahan ni San Roque. Kapag kayo ay dadaan sa maraming aso at tinatahulan, magdasal ka kay San Roque. San Roque, pag-adya mo po ako sa iyong mga alagad. Effective yun. Basta talagang pinaniniwalaan mo, ha? Kaya sabi niya, nako, may dasal nga pala kay San Roque. Ay, may dasal pala sa mga aso. Kaya sabi niya, nung papalapit na siya, San Isidro, San Isidro, San Isidro. Nagtataka siya, bakit mentras binabanggit niya yung San Isidro, lalong nagtatahulan yung mga aso. Wow! Lapit na lapit sa kanya. Kaya ginawa niya, nanakbo na siya. Nanakbo na nagpumilit ng tumaka sa takot. Nung nandun na siya sa kanila, naalala niya, hindi pala San Isidro. San Roque nga pala. Hindi talaga magkakaintindihan. Siguro sabi ng mga aso, hindi naman yan ang amo namin eh. San Roque, hindi San Isidro. Alam ng mga aso ang kanilang kinabibilangan. Alam ng mga aso kung sino yung kanilang pakikinggan, sino yung boss nila, nasasakop sila. Tinuturing natin si San Roque na patron daw ng mga aso dahil si San Roque, ang kanyang sugat ay dinilaan ng aso at naging dahilan kung ba't siya natuntun nung may-ari ng aso at natulungan siyang gumaling dahil dun sa aso. Na araw-araw ay pinupuntahan siya sa gubat dahil nagtago siya, dahil may mga sugat nga siya, ayaw niyang mahawa yung mga tao, dinadalan siya ng aso araw-araw ng tinapay at dinidilaan yung mga sugat niya. Nagtaka yung amo sa nagpupunta si San Roque, yung aso, sinundan niya at nakita niya doon yung lalaking yun. Kaya si San Roque ang patron daw ng mga aso. Maamo ang mga aso kay San Roque. Kaya huwag niyong kakalimutan, ha? Buti na lang, hindi kakasan Isidro niya, mga kalabaw ang naglapitan. Kasi si San Isidro, yung kalabaw di ba, na nag-aararo. Baka tayo madalas, kaya hindi tayo napapakinggan, iba rin yung binabanggit nyo. Baka madalas, tama din yung binabanggit, pero iba naman ang pinagdadasal. Hindi nagtutugma dahil hindi mo kabisado ang linya mo. Totoong sa Diyos ka nagdadasal, pero ang pinagdadasal mo, hindi naman dapat ipagdasal. Sana mamatay na yung kapitbahay ko. Sana manalo ko sa loto para hindi na ako magtatrabaho kahit kailan. Sana makuha ko yung mana. Yung kapatid ko, hindi na magpakita yung mga nasa probinsya para ako na lang ang kukuha ng lahat. Panginoon, tulungan niyo pong mapahamak ang mga kapatid ko. Panginoon, tulungan mo hindi na sila makapunta. Tama yung Panginoon, pero mali yung panalangin. O minsan, tama naman yung panalangin, pero hindi naman tama yung Panginoon. Tama yung dasal mo, pero ang kaharap mo tuwing linggo, manok. Panginoon, sana naman po, pagpalain mo ang aming pamilya. Nagdadasal ka habang hawak mo yung manok. Nagdadasal ka habang hawak mo yung bote ng alak. Nagdadasal ka habang hawak mo yung cellphone. Nagdadasal ka habang nakatunganga ka sa TV. May hindi nagtutugma. Tama na yung sinasabi mo, pero yung kaharap mo, hindi. O tama yung kaharap mo, pero yung pinagdadasal mo, hindi tama. Nasa loob ka na ng simbahan, pero ibang tumatakbo sa isip mo. Kaharap mo na ang Panginoon, pero ibang mga layunin mo. Kahapon may nag-send sa akin ng picture, isang kaibigan sa malayong lugar. Pinicturean niya yung isang lay minister na habang nag-homily si Father, nakaupo doon sa kanyang upuan pero nakataas yung kamay na ganyan. May isang shot pa na naglakad kasi si Father doon, yumapo si Father, yung lay minister doon sa upuan. Sabi niya, Father, nagsimba ako kahapon sa simbahang ito. Tama ba itong kilos ng lay minister na ito? Sabi ko sa kanya, mali yung kilos niya, mali yung upo niya. Pero mas mali ka. Kasi imbis na nakinig ka kay Father, parang natuon yung pansin mo dun sa lay minister.
Kaya sa buong misa mo, hindi na naging tama kasi ang tinitigan mo na ay yung maling upo ng isang tao sa loob ng simbahan. Nasa loob ka ng simbahan pero nakikita mo yung ibang mga bagay dito, wala ka sa linya. Kaya kahit anong tawag ang gawin mo, kaya kahit anong panalangin ang gawin mo, hindi tumutugma dahil wala sa linya. Kahit na anong gawin natin sa buhay, kung aalis ka sa linya na dapat nandoon ka, hindi magiging mabisa ang lahat at patuloy ka lang kokontra sa katamaan at katotohanan ng buhay. Kaya siguro mahalata ninyo, hindi naghahalo-halo yung mga tricycle dyan sa terminal. Bawal humalo yung violet doon sa pink. Bawal humalo doon. May kanya-kanyang linya, may mga nakalagay na karatula, Centella, ER, o San Rafael. Kaya kapag merong bumabiyahe na kinukuha yung pasahero na hindi niya dapat pasahero, minsan halos magbagbakbakan yung mga tricycle drivers. Minsan halos magalit sila. Nangaagaw ka ng pasahero, bumalik ka sa linya mo. Diyan din nagkakagulo ang buhay kapag wala ka sa linya. Di ba lagi rin itinuturo sa atin sa science, kapag daw yung mga planeta ay kumilos kahit 1 inch doon sa orbit, magkakagulo na ang paligid. Kahit kapirasong-kapiraso lang, magkakagulo na. At palagi kong ginagamit yun na analogy. Sa kalawakan, bakit hindi pwedeng kumilos ng kahit konting pagbabago ang planeta? Kasi magkakabanggaan na sila. Konti lang, magkakagulo na. Kaya nga tinawag na kalawakan malawak. Sa lawak ng kalawakan, may pagkakataon pa bang magkabanggaan? Ang sagot ng science, oo. Yung maalis ka lang ng kahit konti sa linya, magkakagulo ang mga planeta. Kaya di ba sa loob din ng bahay, kahit konting maalis ka lang sa linya ng pagiging nanay mo, nagkakagulo yung pamilya. Kahit maalis ka lang ng konti ng linya ng pagkatatay mo, hindi ka nagpapakatatay, imbis na maging mabuti ka, inom ka ng inom gabi-gabi. Imbis na yayain mo yung pamilya mong magsimba, ikaw pang naiiwan sa bahay. Nagkakagulo ang pamilya. Kung may asawa ka na at lumagpas ka ng linya at napunta ka sa ibang bahay, nagkakagulo ang pamilya. Bata pa tayo, tinuturuan ng huwag lumagpas sa pagkukulay ng mga coloring books. Bata pa tayo, binibigyan ka ng 5-star ni teacher kapag ang sulat mo ng letra hindi lumalagpas sa guhit. Tuwang-tuwa tayo kapag meron kang uwing gold, may uwi kang 5 stars. Binigyan ako ni teacher kasi hindi lumagpas sa guhit, hindi lumagpas sa shape. Bakit ngayong matanda na tayo, nalimutan nating wag lumagpas? Kaya pinapaalalahanan tayo ng Ebanghelyo, manatili kayo sa akin. Dahil lahat ng taong lalagpas doon, dahil lahat ng taong hindi gagalang sa linyang yon, hindi mananatili doon, papalpak. Hindi lang hindi mabibigyan ng 5-star. Hindi lang hindi mabibigyan ng medal. Hindi ka mamumunga. Matutuyot ka. Di bale kung ang pagkatuyot mo ay dulot ng pagmamahal mong walang pasubali na ibinigay mo lahat ang sarili mo. Pero paano kung ang pagkatuyot mo ay natutuyo ka ng walang silbi, natutuyo ka ng walang kabuluhan? Tingnan nga natin yung ating mga balat. Tingnan niyo yung balat ng katabi ninyo, tuyo na ba? Anong klaseng pagkatuyot yan? Tumanda ka nang wala ka sa linya. Nagkaedad ka nang hindi ka nakatungtong sa dapat na naroroon ka. Mas maraming panahon nang hindi ka nandun sa terminal mo at nasa iba kang terminal. Dumating ang maraming oras na wala ka dapat doon sa asosasyon mo at nasa ibang asosasyon ka. Madalas pinag-aawayan ng mga asosasyon kung sinong nandyan. Diba sa mga HOA, dito sa Montalban, big deal ang HOA . Sa ibang lugar, ang HOA, taga-singil lang ng butaw sa subdivision. Pag di nagbayad, ayawan na. Dito talagang ipakikipag-away. Sisiraan pa yung kandidato, maging bahagi lang ng Homeowners Association officers.
At maganda naman kung may ganong pagnanais na maging asosasyon. Pero ang asosasyon ay sense of belongingness, sense of unity, sense of uniformity. Pero kapag ang asosasyon ay pinagmumula na ng away at pagkakawatak-watak, ibig sabihin, hindi ka na nananatili sa linya. Kaya kung para manalo ka lang at makasama ka sa mga opisyales ng HOA, kahit naninira ka ng kapwa, manalo ka lang, yun mga hindi dapat isali sa linya. Dahil kahit nakapila yan sa linya, manunulak yan. Kung hindi man manunulak, mang-iisnab yan. May mga taong hindi umaalis sa linya, pero ang mata, ang tatalas. May mga taong hindi kumikilos sa linya, hindi nanunulak, pero nagmumura sa kinatatayuan. Wala ka sa linya, wala ka sa linya. Meron akong kakilala, napakatindi ng pagrereklamo kapag yung sasakyan ng parokya ay nakapark doon sa tapat mismo rin naman ng parokya. Mababarahan daw yung kanyang pagpasok doon sa kanyang gate. Hindi naman nakapark yung sasakyan sa tapat ng bahay niya, sa tapat ng parokya. Pero kapag siya ang haharang sa tapat ng parokya, sa garahe, okay lang. Ginagamit pang ang atrasan yung garahe ng parokya para makapasok doon . Pero kapag may mga bisita ang parokya at nagpark doon na hindi naman sa tapat ng bahay niya, nang gagalaitil. Nangangamkam ng linya. Hindi ka naman dapat dun sa linya na yon, pati yung linya na yon inaangkin mo. May mga ganyang tao. Hindi ka na makapanatili sa linya mo nang aagaw ka pa ng linya ng may linya. Kaya nagkakagulo. Kaya wala kang kapitbahay. Kaya lahat asar sa'yo. Nakapagpapalayas ka ng mga kapitbahay. Nakapeperwisyo ka ng kapitbahay. Pag ikaw ang mag-iingay magdamag, pwede. Pero yung kapitbahay, kahit ngiyaw ng pusa nyo maingay. Ngiyaw. Pero magkwentuhan kayo magdamag, okay lang. Di ba may mga ganong tao, nakikita mo yung linya mo, pero hindi mo makita yung linya ng iba? O meron ka ng linya, inaagaw mo pa yung linya ng iba? Pagdadasal natin sa misang ito, ang mga taong hindi lang lagpas ng pagkukulay sa coloring book. Yung mga taong dapat may asosasyon, pero hindi makapanatili sa rule ng asosasyon. Kayo, anong asosasyon ang kinabibilangan nyo? Baka lumalagpas ka na. Tignan natin kung ang ating mga kinabibilangan, mga asosasyon, nakasusunod pa tayo sa tamang pamantayan. Kayo ay kasama sa asosasyon ng Simbahang Katolika, Kristiyano, asosasyon ng mga naniniwala kay Kristo, at asosasyon din ng mga sumusunod kay Kristo. Tignan ninyo kung nakakasunod pa kayo sa rule. Tignan ninyo kung tama pa rin yung binabanggit nyo sa sinasamba ninyo. Baka hindi na. Pagnilayan natin ito upang sa darating na mga panahon, hindi lang 5 stars ang makukuha natin kay teacher, kundi buhay na walang hanggan. Life is not about the stars, not just about 5 stars, gold medals, but life is all about eternal life. Isang guro na hindi lang magbibigay ng 5 bituin, kundi guro na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. At magbubunga kayo ng sagana. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon sa mga sandaling nalalayo na tayo sa Kanya, sa mga sandaling ang ating mga ginagawa ay hindi nakaugnay niya. Dumulog tayo kasama ng buong mundo na mapanatili natin ang pagkakaugnay sa Kanya sa lahat ng oras. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, panatilihin mo kami sa piling mo. Panginoon, panatilihin mo kami sa piling mo. Naway panatilihin ng simbahang katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa piling mo. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa piling mo. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at ang mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa piling mo. Ang mga naliligaw ng landas, nawa at mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa piling mo. Naway magkaisa ang lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa sa pagsusulong ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa piling mo. Suriin natin ang ating sarili kung kanino tayo nakabilang, kung kaninong asosasyon ka kasali, kung saang grupo ka nananatili. Yung nananatili ka naman sa linya mo, pero anong linya mo? Di ka na makalabas ng sabungan, di ka na makalabas ng sugalan, di ka na makalabas ng labahan, plantsahan, tindahan. Lagi ka na lang nandyan sa linyang yan at hindi ka rin pumupunta sa linya kung saan nandun ang Panginoon. Sa mga pagkakataong meron na tayong mga sariling linya na wala na tayong kinabibilangan kundi ang ating sarili. Wala ng Diyos, wala ng Panginoon. Manahimik tayo at ihingi ito ng tawad at ibulong na rin natin ang marami pa nating personal na dasal. Amang mapagmahal, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming sakupin, patuloy mo kaming bigyan ng pakiramdam na nabibilang kami sa iyo. Patawarin mo kami kung nakulong na kami sa mga linya at asosasyon ng aming sariling gusto. Patawarin mo kami kung nakakulong na kami at hindi makalabas sa mga pagsasama-samang hindi naman tungkol sa iyo. Pagsasama-samang para lang sa aming sarili. Bigyan mo kami ng kakayahang manumbalik sa piling mo. Dahil kapag ikaw ang nawala sa aming buhay, lalo kaming mawawala ng marami pa. Pakinggan mo pa ang iba naming mga personal na dasal sa tulong ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
ng mga ubas. Sana ito'y maging ikaw. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ang siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitahin, sa sarili ay inihain, ilang pagkain tinupin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't alay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mong tumayo kami sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap na sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco na aming Obispo, sinoli na kanyang katuwang, lahat ng pari at nagkonsagra ng buhay para sa iyo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, amen, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro ni Jesus. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ialya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan at karamdaman, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya, wag ang aming marami at paulit-ulit na kasalanan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, ng pagkakaisa, at pananatili sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan, lahat ng paraan ng paglayo sa Kanya. Mapapalad pa rin tayong inaanyayahang tumanggap at manatili sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga hindi makakatanggap ng komunyon sa anyo ng ostya o tinapay dahil nasa tahanan o nasa ibang lugar, maaari pa rin nating matanggap si Kristo. Kaya sasabayan niyo po ako sa pananalangin ng komunyon espiritual. Panginoong Hesus, alam namin na Ikaw ay nasa kamalal-banalang sakramento. Sa mga pagkakataong itong hindi man kita matatanggap sa anyo ng tinapay, tumuli ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na. Iniaalay ko ang sarili ko sa iyo ng buong buo at huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Amen. Is our hope in Thee.
saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved.
Oratio Imperata laban sa COVID-19. Magsiluhod po. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapa ang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Panalangin pagkapakinabang. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ipapasalamat po tayo sa ating mga flower sponsors para sa linggong ito, ang pamilya Gaba, San Pascual, Lazaro at De Vera. Araw-araw na pong mangyayari at magaganap, mapapanood niyo po online ang ating Flores de Mayo tuwing umaga pagkatapos ho ng misa, yung first mass natin, mga bandang 7:30 to 8 o'clock. Magse-set up lang after ng misa nung umaga at susunod na po yung pagdarasal ng Santo Rosario na ginanap po sa bawat bahay ng ating mga ginanap po sa mga bahay ng mga pamilya. Kaya araw-araw po iba-ibang pamilya yung magdarasal ng Rosario. Itong linggong ito ay mga taga East Wind at taga Centella. At kasunod po noon ay ang pag-aalay ng bulaklak na magaganap naman live dito sa parokya. Kaya sa mga gustong mag-alay ng bulaklak, ayan, pwede po kayong pumunta tuwing umaga dito sa parokya para sa Flores de Mayo 2021. At gayon din, pinapaalam sa lahat na pwede po tayong sumabay sa kumpil na igagawa doon natin dahil hindi po tayo nagkakaroon ng kumpilang bayan dahil hindi pa po pwede ang ating obispo na pumunta sa mga parokya. Kaya walang kumpilang bayang naganap last year at ngayong taong ito. Pero ganun pa man ay merong option ng ating obispo na bigyan ng delegation ng faculty ang mga parish priests na gawin ang pagkukumpil. Kaya meron tayong kumpilan na magaganap sa May 8. Doon sa mga hindi pa nakukumpilan ay pwede kayong sumabay, makipag-ugnayan sa opisina ng parokya kung sino po yung mga gustong magpakumpil ng kanilang anak at least 12 years old pataas. Ang requirements po natin ay ang baptismal certificate at first communion certificate. At least 12 years old pataas.
May 8 po yung kumpil, kaya makipag-ugnayan na kaagad para malaman din yung araw at oras ng seminar na dapat nating daluhan. Yan po ay May 8, 9 a.m. So sa pagkakataon na nasa pandemya tayo, ang ating delegation na hinihingi kay Bishop at least tuwing 2nd and 4th Saturday of the month. Kasi hindi pwedeng maramihan, kaya batch by batch, kaya monthly, tuwing ikalawa't ika-apat na Sabado ng buwan, hahati-hatiin po natin kasi maraming naiwan yung mga grade 6 nung nakaraang taon at yung mga grade 6 nitong taong ito. Kaya batch by batch ang ating gagawin. 30 bata lamang ang pwede nating kumpilan sa bawat batch. Kasi yung 30 bata, may kasama pa yun at least isang ninong o ninang at isang nanay o tatay. Kaya 3 times 30, nasa 90 rin yun. 90 rin yun. Ang capacity natin ng 30% at least ay 105. Yun po ang pwede nating tanggapin dito sa loob ng simbahan. Yan po ang ating info about Kumpil. May 22 po, gaganapin natin ang Thou Shall Not COVID-19. Kung naalala nyo yung concert na ginawa natin dati, yung telethon sa panahon ng pandemya para makatulong sa mga pangangailangan ng ating parokya. Magaganap po ito sa May 22, alas 6 ng gabi. Live po ito sa Festia Hall, doon po sa building ng Most Holy Rosary Credit Cooperative. May 22, telethon para sa Thou Shall Not COVID-19, the concert, part 2. Sana tangkilikin po ninyo para sa ating parokya. At ngayon humihingi tayo ng paumanhin, hindi maayos yung ating mga monitors dito sa loob ng simbahan, pero sa live ay okay ba? Sa online? Okay naman, hindi nakikinig. Sa online po ay ayos naman. Dito lang yung mga monitors natin nagkaroon ng problema. Kaya mahirap nung walang monitor, di natin nakikita yung nangyayari. Yung mga prompter na dapat nababasa, hindi natin nababasa. Kaya ang nagiging problema ho dyan, kasi pag nag-online catechism tayo, tsaka online counseling, dun yun sa bulwagan, sa studio. Kaya hinahakot lahat ng computer, yung mixer, dadalhin pa ho dun. Pagkatapos ng program, hahakutin uli yun at ibabalik dyan. Kaya minsan sa pagpabalik-balik, nagkakaroon ng mga misconnections, yung mga kable o lumuluwag o may naisasaksak ng hindi tama. Yun. Kaya nga ang solusyon dyan, ang niisip ko na ho, madalas nagkakaroon ng ganyang problema, ayaw lumabas dun sa 3 monitors natin, bumili pa ng isang computer na pang online catechism at counseling. No? Kaya lang nag-abot tayo ng pandemya, no? Kaya hindi muna natin magawa. No? Pero kung meron sa inyo, yan, pagkakataon natin yan. Kung meron gustong mag-donate ng isang set ng computer natin para doon o tumulong, maluwag po kayong tinatanggap para kapag ka nag-online counseling, catechism, nandun na yon, hindi na yung gagalawin, at ito ay mananatili na rin dyan, mas tatagal din yung tibay ng gamit dahil hindi palipat-lipat. No? Kaya dyan na yung kable niyan, hindi nalilipat doon. Yan. Yung camera okay lang kasi movable naman yung camera. Pero yung mga desktop at mga mixers natin, yun yung nagiging sensitive sa palipat-lipat. No? Kaya salamat to sa mga patuloy na tumutulong sa atin. Yan. Bukas na ho ang ating mga Jubilee churches. Pwede na po tayong pumunta by family or by individual. Pero antayin nyo po, malapit na yung ating group pilgrimage. Iniaayos lang po natin. Kasi nung huling pumunta kami sa Tanay, may mga grupo nang pumupunta doon na nakasasakyan din. No? So, maluwag ang biyahe mula dito sa Montalban hanggang dulo ng Rizal. No? Basta within Rizal, maluwag naman ho ang biyahe. Kaya yung iba ay nakaka-organize na. Iba pamilya, magkakamag-anak. So pinag-aaralan po natin kung pwede natin gawin yung group pilgrimage. Bagamat ang ating namang arrangement sa mga vans, merong physical distance din dahil yun ang requirement ho para makatakbo ang isang sasakyan tulad ng mga UV Express. No? Kaya sa isang sasakyan ang pinaplano natin at least 10 lang para maluwag din ho yun. So inaayos na ho natin yun para sa group pilgrimage ng pagbisita sa Jubilee churches. Pantay na lamang ho. Sa mga nakakuha na ho ng certificates ng Jubilee Church at ng St. Joseph, may kulang ho kami sa inyo na Mission Cross. Nakikiusap at humihingi ng paumanhin. Kaming mga bumubuo ho ng council ng 500 years, kaming committee.
paumanhin dahil hindi ho natin nabigay yung mission cross dahil nag-lockdown ho ang supplier natin ng mission cross. No, kaya by next week, nangako ang supplier natin na pwede na at na nakaayos na yung kanilang quarantine, yung kanilang tindahan pwede na uling mag-operate. Kaya by next week ho ay gagawin na yung partial delivery ng mga na udlot no, na supply ng mission cross. Kaya tuloy-tuloy lang, tuloy pa rin ho ang ating mga pagbisita. Ngayon, batiin na natin ang ating mga birthday celebrators sa araw na ito, May 2, 2021. Yan. Happy birthday kina Marita Soriano, Roberto de la Cruz Quintos, kay Rosemary Marquez, kay Vanji Ayano, Jose Hofel Cadelina, Jose Rolly Villanueva, Elena Rodriguez, Kathleen Mira, Maria Cristina Lee Antonio, Eleonora Villorente Zonio, at kay Dayan Abigail Malyari. And happy wedding anniversary kina Ate Rachel and Ruel Buerano. Yan. Kung nandito po kayo sa simbahan at nagdiriwang ng kaarawan, hindi man kayo nabanggit, punta ho kayo sa harapan, pati wedding anniversary para kayo mapagdasal at mabasbasan. Tumayo po tayong lahat, panalangin natin sila. At birthday din ni Mayan Labrador. Yan. Tapat natin sa kanilang ating mga kamay. Ama naming mapagmahal, basbasan at pagpalain po ninyo mga nagdiriwang ngayon ng kaarawan at anibersaryo ng pag-iisang dibdib. Palagi mo silang bibigyan ng pinakamahalagang regalo sa mga pagkakataong ito, ang buhay. Mahabang buhay na may malakas na resistensya, malusog na pangangatawan upang malayo sila sa anumang sakit at kapahamakan, lalo na ng COVID-19. Lagi niyo po silang babantayan at susubaybayan saan man sila magtungo sa paghahanap buhay, sa pag-aaral, pananatili sa tahanan o paglilibang. Lagi mong pagbibigyan ng mga pinagdadasal nila kung makabubuti sa kanila at sa kapwa. Punuin mo rin sila ng pag-asa at kabutihan sa kabila ng mga hirap at pagsubok ng buhay. Huwag mo silang hayaang maging masama at huwag mo silang hayaang mapahamak. Lagi nyo silang gabayan at subaybayan. Pagpalain nyo rin mga nagdiriwang ng anibersary ng kasal, manatili silang tapat sa isa't isa, malakas ang kanilang pag-asa na maitaguyod ang pamilya sa kabila ng maraming pagsubok ng buhay. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Awitan natin sila at batiin ang happy birthday and God bless. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday and happy anniversary. May susunod pa ho tayong misa, 9 a.m. Mamayang hapon naman ay 5 at 7 p.m. Sumainyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tandaan, kahit gaano kaluwang ang kalawakan, pag may nawala sa linya, magkakabanggaan. Kahit gaano kalaki ang bahay ninyo, pag may mali ang ugali, magbabanggaan. Kahit na gaano kalaki ang opisina ninyo, kapag may maling ginagawa, magbabanggaan. Kaya bumalik sa tamang linya para walang magbabanggaan. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. O Señor San Rafael, aming patron, ang taglay
katawan. Subukan ng Diyos upang ilugin ang mga sukat ng aming buhay. Kami sana'y kalingain ng Diyos. O Senyor San Rafael, aming patron, ang taglay mong pangalan, Diyos ay naghihilom. Sinasamo namin ang mahal mong bayan, akayin tungo sa kapayapaan. Ipunin mo